Ng araw mga kapinters, ito po tayo ngayon sa shop ni Sir Alvin de la Cruz sa may Meadowood, Bacoor, Cavite. Nakikita niyo po mga kapinters, ito yung gagawin natin ngayon. Mag-revarnish po tayo ng old na cabinet. Yan. Ito yung cabinet to sa project niya sa Makati. Pinapa-restore nung may-ari ng bahay. Yan mga kapinters. Tara po mga kapinters, simulan na po natin. Nakita niyo mga ka-painters, medyo luma na talaga yung yung cabinet. Marami na siyang puti-puti. Yan. Kaya ang gagawin natin dyan mga ka-painters, liyahin naman natin siya ng 240 na liha mga ka-painters. Kapag mga revarnish lang mga ka-painters, at uulitin lang yung pinakakulay niya, huwag siyang liliyahin ng mga lihang 100 para hindi naman siyang ganun kagasgas at magasgasan, para hindi natagalan yung trabaho nyo. Kailangan maging maingat din tayo sa pag mabarnish para hindi humaba at maging matrabaho yung ating ginagawa. Dapat maging utak din tayo mga ka-painters. Ito may mga tip-tip po. Tanggalin natin ng lacquer thinner. Tanggal sa lacquer thinner or paint thinner, tanggal sa paint thinner to mga dikit ng tip. Yan mga ka-painters, liyahin na po natin siya. Kailangan natin tanggalin yung mga drawer para barnisan natin na maayos, saka malihan natin na maayos ito mga ka-painters. Bali, ilagyan na natin ng number sa likod kasi ito hindi kasama sa barnisan, ng harapan na sa ay dadamay natin itong loob para maayos naman yung pinaka-loob niya mga ka-painters. Ito mga painters, lagyan natin ng number 1 sa taas tayong sisimula para hindi tayo malilito mga ka-painters. Itong mga pintuan, di yan tatanggalin to kasi medyo luma na yung luma na yung mga hinges niya. Saka yung ginamit dito mga ka-painters, itong piano na hinges, kaya mahirap na siyang baklasin. Kaya babarisan natin siya dito na lang mismo, nakakabit sa cabinet mga ka-painters. Tara po mga ka-painters, liliyahin na po natin yung mga drawer sa yung pintuan. Itong gagamitin natin mga ka-painters na liyan na 240 grid para hindi naman siya masyadong magasgasan yung dating varnish, para hindi na rin tayo matagalan sa trabaho, saka less sa oras, saka less sa materialis mga ka-painters. Yun lagi ang isipin natin. Ito lang po yung pag-varnish mga ka-painters. Pag mag-revarnish ka ng isang furniture, ito lang po. Kung maayos pa naman yung i-revarnish mo, huwag nyo siyang liyahin ng matindi para hindi ka rin maghihirapan na mag-restore. Pero nalilinisin mo lang siya, iliyahin mo na yung mga nakakapa mo, mga gaspang.
Para kapag na-sealer na yung mga ka-painters at tatap ko, bago ulit. Hindi ka pa nahihirapan. Meron lang po, iba kasi, biyabaklas pa. Nahihirapan pa, biyabaklas pa lang yung varnish. Yun din naman ang ilalagay na kulay. Kaya ako, yung ginagawa ko, hindi ko siya liliyahin ng matindi. Lilinisin ko na siya mga painters at liliyahin ko na siya. Daanan ko na siya ng liha na number 240. Ganun lang mga painters. Nalihan na po natin to. Nakapansin nyo mga painters, diba meron siyang light na kulay. Kasi ito mga painters, ni-repair na to. Kasi dito nasira yung pinaka plywood niya. Kaya pinalitan ni sir ng bagong plywood. Pero ipaparehas natin siya dito. At sa gilid ganoon din. Tapos yung kabilang pinto. Ayan. Ito po mga ka-painters, malinis na po yung cabinet, naliha at tatanggal natin yung alikabok. Ayan. Tapos yung gagamitin natin na sanding sealer, syempre Boysen. Pang-iipit natin. Pero ito po yung pinaka-diskarte at madaling paraan mga ka-painters. Yung sanding sealer, naluwa ko po siya ng tinting color na burnt sienna. Yan mga ka-painters. So para kahit sealer pa lang meron ng kulay at madali na natin makahabol yung hinahabol natin na kulay ng varnish mga ka-painters. Ito yung diskarte. Haluan nyo yung sanding sealer ng tinting color na burnt sienna. Ito po mga ka-painters, okay na itong shelves. I-spray na po natin siya ng sanding sealer mga ka-painters. Nakita nyo, halos may kulay na po mga ka-painters. At di na natin kailangan mag wood stain pa. Yan mga ka-painters, so okay na. Sa sealer pa lang po, parang finish na at may kulay na po siya mga ka-painters. Yan po yung diskarte ng mga barnisador. Kung kayo'y nagmamadali mag-varnish, yan pong gamitin yung mga ka-painters. Sanding sealer, kukulayan nyo po siya ng burnt sienna mga ka-painters para okay na kagad. At top coat na lang. Natapos natin yung mga ka-painters yung mga drawer. Ayun, okay na. Top coat na lang yan mga ka-painters. Okay na po. Two coat ng sanding sealer. Yan. Okay na po siya. Ngayon po, mag-i-stain naman tayo dito sa cabinet, sa mismong cabinet. Itong ginagamit natin wood stain, Boysen oil wood stain na mahogany mga ka-painters. Ang diskarte naman yan mga ka-painters, kukunin mo yung pinakalatak. Yan yan yung pinakalatak mga painters, yan ang kukunin mo. Tapos ipapahid mo ron para makuha mo agad yung kulay. Para may katawan kaagad mga ka-painters. Tingnan nyo mga ka-painters. Ito. Diba? May kulay kaagad.
po mga ka-painters, okay na po, na-stain na po natin siya. Ayan o, halos parehas na po yung kulay dun sa isang pinto na light yung kulay ng plywood. Ayan. Ito na po diskarte mga ka-painters, kung meron kayong gustong habulin na kulay kaagad, na gusto nyo kaagad mahabol, kukunin nyo yung latak nung wood stain, yung pinakalatak nya para medyo makatawan. Tapos yung sealer nyo mga ka-painters, kukulayan nyo siya ng burnt sienna para makuha nyo kagad yung kulay na gusto nyo mga ka-painters. So mga ka-painters, magsasanding sealer na po tayo mga ka-painters. Isang mano po na sanding sealer. Ito po mga ka-painters, tapos na po natin oh. Nakita nyo naman, angas, di ba? Bali 2 coat po na sanding sealer ang ginawa natin yan mga ka-painters. Yan. Tapos yung pinang-top coat natin yan mga ka-painters, polyurethane. Polyurethane na lang na matte. Yan mga ka-painters, so angas talaga oh. Simpleng varnish na po yan. Wala pang isang oras na ginawa, nakapag-varnish ka na po. Yan, maraming salamat mga ka-painters. Ito mga ka-painters, ang ating resulta ng pag-varnish ngayong araw. Ito pong cabinet, yan, revarnish po mga ka-painters. Tapos ito pong estante na to, yan, revarnish din po. Cabinet, saka estante. Saka po itong yan, yung upuan na yan mga painters, revarnish din yan. Yung tatlo na po yan, natapos ko po sa loob ng 4 na oras mga ka-painters. Ganun lang po kadali pag sinundan nyo po ang aking technique sa pag-varnish. Maraming salamat mga ka-painters.